sa munang katatawanan. Papakita ko sa inyo na hindi lahat ng abogado ay matalino. Marami ang bobo, tanga at higit sa lahat payaso. Ma'am, despite these interventions being pushed by the administration, VP Sara said kulang pa rin yung preparation ng administration regarding dito sa tension sa Middle East. And allow me to read a portion of her interview. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito pero wala tayong nakitang paghahanda. May we get your comment on this, ma'am? Dapat tinanong niyo muna ang Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka Sakit mo sa bangs. Bakit daw? Anong buwan? Eto, palusot niya. naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Kasi daw, baka daw before pa, baka panahon pa ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Oh my gali. Attorney. Ewan ko if you deserve that name or title. Aling Claire, makinig ka sa akin, Aling Claire, ha? Kahit panahon pa ni Duterte yan. Ang sinasabi kasi ni VP Sara Duterte, 2022 pa lang, meron ng nabubuong tension between Iran, US at Israel. Sana, doon time pa lang na yon, naghanda na pagtungtong ni Marcos. Ngayon, whether it was the time of PRRD or the time of Marcos, the mere fact that there is already a news about Iran and US, dapat nung tumungtong si Marcos noong 2022, nag-prepare na siya. Whether that news came from the time of PRRD. Since you are now the president starting July of 2022, you are now the president and you heard the news unless tulog ka at bangag ka. Diba? Unless lutang ka, bangag ka, adik ka at that time. O lulong ka at that time. Dapat narinig mo na yan. At dapat yung mga balalay mo, ang iniintindi hindi maleta. Dapat pinapaalalahanan ka na, Mr. President, there is a war that is starting to spark. Di ba? Sana sinabihan ka ng ganun. Hindi eh. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. Grabe. So, kung siya may alam as early as 2022 at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa? Kasalanan pa pala nung ano. Sa batas nga meron tayong ignorance of the law, excuses no one eh. Dito, ignorance of the president is not the responsibility of the vice president. Utang na yan, shit. Nakakabobo talaga. Ewan ko nakakabobo eh. Responsibilidad ng presidente yan, ipapasa mo kay VP Sara Duterte. Eto, papakita ko article. Ayan US says clashes with Iran-backed militia won't affect Tehran. Nung pa lang meron na nabubuo. Meron ng mga ganyang talks. Diba? I-google mo lang. Meron na yan eh. Ang dami na pong marami nang lumalabas na news noong 2022 about that. Tapos gusto mong sabihin mo ngayon na, bakit hindi sinabi ni VP Sara Duterte na meron na palang news? Baka nakanamput. Munti ka na ako dun, buti hindi ko nasabi.
Responsibilidad ba ni BP Sara Duterte mag-update kay Marcos? Alam mo, kaya minsan-minsan ko na lang i-discuss itong alin to kasi na-high blood ako eh. Yung ano niya, sagad eh. Hindi ko alam kung nalaglag ba yung utak mo at naapakan mo. Nadurog ba yung utak mo? Hindi ko talaga magets eh. Bakit ganon? Bakit ganon, Madam Claire? There is really something wrong with you. Pati yung responsibilidad ni Marcos, ipapasa nyo kay BP Sara Duterte. Tanga ka ba? O tanga ka? Yung totoo. Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang informasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang... Ano, tatanga-tanga kayo? Wala kayong alam? Wala kayong research team? Ano ba yan? Ang laki-laki ng confidential at intelligence fund ng Office of the President. Walang nag-inform sa kanya na matagal nang nagsisimula yung bangayan ng Iran at US at posibleng magkagulo. Wala. Asan yung confidential at intelligence funds ninyo? Pinamigay nyo sa vlogger? Gago! So, responsibilidad ni BP Sara Duterte ang... Ay, nakanang weapon. Ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Ay, naku, public trust na naman, anak ka ng weteng, para talaga. Para lang talaga pumasok sa impeachment. Gago! Pero alam mo, sa bagay, okay na rin yan si Claire Castro dyan. Para tuluyan na talagang walang gumalang sa presidente. Hanggang sumadsad na ng todo-todo ang ano ng presidente. Wala eh, panira talaga eh. Wala talaga nadudulot na maganda. Kahihiyan sa henerasyon. Hindi ba kayo nahihiya sa anak ninyo? Ganyan kayo sumagot? Ano kaya yung anak nito? Proud kaya dito? Kasi kung may ganito akong nanay, naku po, patay tayo. Buti na lang matalino nanay ko. University din yun. Matalas ang utak dun. Pero kung may ganito akong nanay, pak! Diba? Masisira talaga ulo ko eh. Ang bihira oh. Simple-simple. Hindi man lang masagot ng... Simple-simple. Yaan ay balita noon ng 2022. Bakit hindi naghanda ang presidente by that time? Ngayon lang, para bagang nagulat siya. Ay! May gera na. Diba? How come? The president does not know anything. Asan ang intelligence funds ninyo? Ang sakit nyo sa banks. Tapos ngayon, kasalanan ni BP, hindi siya in-inform. Para bang ganito eh. Tinanong ako sa LTO. Sabi kasi sumuway ako sa batas. Nakalagay doon, no turning right on red signal. Ako, kumanan ako. Kasi hindi ko nakita yung no turning right on red signal. Hinuli ngayon ako ng pulis o di kaya ng traffic enforcer. Sabi ko sa traffic enforcer, pare, alam mo ba na may no turning right pag red signal? Sabi ng traffic enforcer, oh, kaya ka nga hinuhuli. Alam namin. Oh. Ikaw, hindi mo alam. Tangina ka. Alam mo pala, di mo ako sinabihan. Gago! Parang ganun eh. Responsibilidad mo yun eh. Na malaman ng batas eh.
Si Marcos, responsibilidad niya malaman na nangyayari geopolitics. Dapat alam niya ang nangyayari sa mundo. Kaya nga siya may intelligence funds eh. Yung intelligence funds, naging kabobohan funds na. Gago! Simpleng logic, di mo pwedeng sisihin yung taong hindi nagsabi sa'yo. Dapat alam mo. Hindi. Responsibilidad ng traffic enforcer, sabihan ako. Bakit? That's a delegation of duty. Tangina niya, shit! Eto, sagad na talaga to. Sagad na. Hindi ko dapat i-discuss to, pero sumagad na kasi sa akin eh. Sabi ko, hayop naman. Kasalanan pa ni BP Sara Duterte, hindi niya in-inform. Gago! Yung trabaho ng presidente, lahat na lang. Mr. President, ito dapat mong gawin. Kasi ganito yan. Dapat ganon? Ituturo lahat? Anak ng wete mo. Gago! Hindi ko talaga magets. Kung saan ka nag-aral. Hindi ko talaga pag-aaralin yung... Kung magkaroon man ako ng anak, wala akong anak eh. Kung magkaroon man ako ng anak, di ko talaga pag-aaralin dyan. Naku po. Anyway, maraming salamat po. Sana po ay mag-like and subscribe po kayo kung talagang sumusuporta po kay Banat Bay at sa Banateros. Importante rin na mag-share kayo at magbigay kayo ng inyong mga komento at binabasa po natin ang mga komento ninyo.